Magandang araw po mga kabarangay. Matagal-tagal na po tayong hindi nakakapag-upload po ng patungkol po dito po sa ating isang topic patungkol po sa mga alahas. Marami po yung nag-request sa atin na mag-update daw po tayo. So sa kasalukuyan po ay mababa yung ginto ngayon, mga kabarangay. Ang mahirap po nito dahil mababa yan ay kung bibili po tayo ay napakataas naman. So hindi po advisable sa mga panahon ito. Para sa akin, ang bumili ngayon ng alahas or magbenta, lalong-lalo na. Mga kabarangay, kaya po nangyayari ito ay minamanipula po ang presyo ng ginto at ng silver ng ilang mga mayayaman. So sila po yung nagdidikta ng presyo ng ginto at ng silver. Kaya napakahirap po ngayon mga kabarangay. Kaya kung ako po sa inyo ay standby muna. At kung meron nga kayong mga sira-sirang mga alahas, ay wag na po muna niyong ibebenta. Maliban na lamang kung talagang kailangan ninyo ay wala po tayong magagawa. Kung ang mga sirang alahas po ninyo ay ipagagawa po ninyo ng bago, ay mas maigi po at mas makakabuti dahil tataas po ang presyo nito. Lalong-lalo na dahil nga po bumaba ang presyo ng ginto at kung scrap pa po yan at bababa ang kilatis ay talagang babaratin lamang po. Pero ang topic ko po sa araw na ito ay patungkol po sa pagsasanla. Yes po, siyempre po investment nga yan at good as in cash yung ating mga alahas. Kapag nagigipit po tayo ay nagsasanla tayo. At gusto ko lamang ibahagi po o baka na-experience na po ninyo yung mga problema na minsan ay nakakaharap po natin sa pagsasanla. May mga pawn shop po kasi mga kabarangay na kahit alam mo na 18K yung alahas mo ay sasabihin na 14K lang. At ang mahirap po nito mga kabarangay ay yung katutubos mo lang halimbawa at isasanla mo kinabukasan at ma-encounter mo bago yung appraiser o kasi nagpapalit-palit po yan bababa yung kilatis or bababa po yung presyo. So mag-aaway kayo. Ang advice ko po ay wag natin silang awayin dahil trabaho po nila iyan. At kung ayaw nating isanla, edi wag po nating isasanla muna mga kabarangay. Ang isa pa po na nangyayari, yun nga po, lalo na kung solid gold yung sinasanla mo at bago yung appraiser, ay talaga pong ang gusto niya butasan muna or putulin bago po nila tanggapin. Dahil nga po kasi napakarami po nung mga naglalabasan ng mga fake gold po ngayon. May palaman, ika nga, o yung bomba. So nag-iingat lamang po sila. Kaya para wag po tayong ma-high blood kung ma-experience po natin ang mga ganyang pagkakataon, ay umalis na lamang po tayo. Huwag aawayin yung appraiser dahil trabaho lamang po nila yan. Siyempre nga naman kung nagkamali yan, kung magkakamali siya, ay siya po ang mag-aabono. May mga nagsasabi naman po na halimbawa 5 grams siya, sasabihin na 3 grams lang o 4 grams lang, binabawasan yung timbang. Sa ganang akin po, sa tagal ko na sa pagsasanla, ay hindi ko pa po na-experience naman yung ganoon mga kabarangay. Doon sa carats lang nagkakatalo at kung minsan po yung biglang bababa ang appraiser o appraisal ng sinasanla kahit na katutubos lang sa same na pawn shop. So yan po yung mga problema kinakaharap nating mga nagsasanla. Ewan ko lang po kung may naka-experience na rin nga sa inyo ng mga naranasan ko sa pagsasanla. Kahapon nga lamang po kaya ko ginawa ang content na ito ay tinawagan ako ng manugang ko dahil nga po sinasanla niya yung kanyang singsing na isang maliit na singsing pero solid po 3 grams. At ang appraised value po dati nito ay 18,900. So doon mismo kung saan po dating sinasanla yun, ay sinasanla niya at sinabi po na kailangan butasin muna or putulin dahil sa liit nito ay alarming yung 3 grams yung timbang ng
alahas niya. Kaya nagalit si Manugang at tinawagan ako. So ganun po yung sinabi ko sa kanya na ganun talaga nangyayari po talaga yon. Kaya isa pa po sa ating maipapayo mga kabarangay ay kailangan po na alam natin yung karat ng ating sinasanla at lalong-lalo na po alam din po natin yung kanyang timbang. So uulitin ko po, kung hindi po tayo o ayaw po natin yung praise na binibigay, ay umalis na lamang po tayo at maghanap na lamang po ng iba mga kabarangay. So yan lamang po muna. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.